Sinasabi ng marami na ang pagtanggi ay ang katapusan ng daan, na kapag may pintong nagsara, ikaw ay nabigo. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na ang pagtanggi ay hindi tuldok, kundi tutuldok, isang panimula para sa mga oportunidad na hindi mo kailanman naisip? Sa mundo ng pilosopiyang Stoic, ang kabiguan at pagtanggi ay hindi mga bagay na dapat iwasan o katakutan. Sa halip, mga kasangkapan ito, panday sa tibay ng loob, palakasin ang iyong diwa at paunlarin ang sarili mong pagkatao. At minsan, ang reverse psychology, ang banayad pero makapangyarihang estratehiya, ang siyang sandata upang gawing kalamangan ang pagtanggi. Sa paraang ito, hindi ka lang makakaahon, kundi mapapaisip mo pa ang iba na tumingin sa iyo sa panibagong liwanag. Ngayon, ibabahagi ko sa iyo ang 9 na aral na hinango ko mismo sa aking personal na paglalakbay, mula sa mga sandaling tila isinara sakin ang lahat ng pintuan hanggang sa mga pagkakataong natuklasan ko ang tunay kong halaga. Hindi ito mga teorya lang. Ito'y mga karanasang pinanday ng oras, mga estratehiyang makakatulong sa iyo na gawing hagdan ng kabiguan tungo sa tagumpay at makaakit ng mas maraming positibo sa buhay mo. Kaya manatiling nakatutok. Huwag palampasin ang kahit isang bahagi. Simulan na natin. 1. Ang sining ng paglayo upang makaakit. May isang kakaibang kabalintunaan sa paraan ng pagtugon ng tao sa kakulangan. Kapag ang isang bagay ay nagiging mahirap makuha, bigla itong nagiging mas kaakit-akit. Hindi lang ito totoo sa mga bagay, kundi lalo na sa mga tao. Kapag palagi kang nandyan, laging handang tumugon, at palaging naghahangad ng atensyon ng iba, hindi mo namamalayan. Unti-unti kang nagiging masyadong pamilyar, masyadong inaasahan, at kalaunan, nawawala ang dating halina. Ngunit kung alam mong umatras sa tamang panahon upang lumikha ng espasyo, makakakita ka ng isang pambihirang pangyayari. Ang atensyong dati mong hinahabol ay kusa ng lalapit sa iyo. Hindi kailangang sumigaw para marinig, ni magmadaling patunayan ang sarili. Sa halip, marunong kang umatras at hayaang ang iyong katahimikan at presensya ang magsalita para sa iyo. Hindi ito panlilinlang, kundi tahimik na pagtanggap ng sariling halaga, nakaugat sa tiyaga at tiwala sa sarili. Isipin mo, ang isang taong labis mong hinangaan noon, pero kalaunan ay nawalan ng dating sigla dahil palagi siyang nandyan, laging handang magbigay, laging abot kamay. Sa kabilang banda, may mga taong bihira mong makita o makasama, ngunit tuwing sila'y lumalapit, parang may mahiwagang puwersang humihila sa iyo papalapit sa kanila. Ito ang kapangyarihan ng distansya, isang sinadyang pagkawala na hindi nagpapababa ng halaga, kundi lalo pang nagpapatingkad nito. Sa mga relasyon, pag-ibig, pagkakaibigan o trabaho, ang pag-atras ay hindi nangangahulugang paglimot o pagpapabaya. Isa itong paraan upang muling ibalik ang balanse.
Kapag nagsisimulang balewalain ka ng isang tao, umatras. Kapag hindi ka na pinahahalagahan gaya ng dati, hayaang maramdaman nila ang kawalan mo. Hindi ito upang parusahan sila, kundi upang bigyan sila ng pagkakataong makita muli ang tunay mong halaga sa sarili nilang paningin. Maaaring itanong mo, paano kung lumayo ako at tuluyang makalimutan nila ako? Ang sagot ay simple. Kung tunay kang mahalaga sa kanila, mapapansin nila ang katahimikan mo at sila mismo ang lalapit. Kung hindi nila pansinin ang pagkawala mo, marahil ay hindi ka nila tunay na pinahalagahan sa simula pa lang. Masakit man, isa itong biyaya. Wala kang nawala. Nakilala mo lamang kung sino ang tunay na karapat-dapat sa presensya mo. Ang sining ng paglayo ay hindi isang panandaliang estratehiya. Isa itong paraan ng pamumuhay. Kapag tumigil ka sa habol ng habol sa iba, magkakaroon ka ng oras para sa sarili mo, para lumago, para umunlad, para maging mas mabuti. At kapag ikaw ay tunay na nag-invest sa sarili mo, isang kamangha-manghang bagay ang nangyayari. Ang ibang tao ang nagsisimulang mapansin ka. May isang lumang kwento tungkol sa isang stoic na namuhay sa kabundukan. Marami ang naglakbay upang hanapin siya at humingi ng karunungan. Ngunit madalas, iilang salita lang ang binibitawan niya at muli siyang maglalaho sa katahimikan. At dahil sa kakulangan ng kanyang presensya, ang bawat salitang binitiwan niya ay tila ginto, pinagninilayan ng maraming araw, sapagkat alam nilang matagal pa bago siya muling magsalita. Ikaw ay ganoon din. Kapag palagi mong ibinibigay ang atensyon mo, kapag walang tigil mong iniaalay ang presensya mo, unti-unting nababawasan ang tingin ng iba sa halaga mo. Ngunit kung matututo kang humawak sa sarili mong espasyo, na hayaang sila ang lumapit, nagiging isa kang hiwaga. Hindi dahil sa panlilin lang, kundi dahil tunay mong nauunawaan ang sariling halaga. Sa huli, huwag kang matakot umatras. Huwag kang matakot lumikha ng espasyo. Sapagkat sa sandaling matutunan mong tumindig ng mag-isa, iyon ang mismong sandaling gugustuhin ng iba na mapalapit sa iyo. Ang tahimik na lakas ng pagtatagumpay. May isang mapait ngunit makapangyarihang katotohanan sa buhay. Ang laging humahabol, siya ang laging natatalo. Habang lalo tayong nagsusumikap habulin ang isang tao, lalo silang lumalayo. Habang mas hinahangad natin ang pagtanggap, mas nawawala ang ating halina. Para tayong nauuhaw na manlalakbay sa disyerto, nakakita ng mirage at agad itong tinakbo. Ngunit habang papalapit tayo, lalo itong naglalaho. Ngunit paano kung tumigil tayo, tumalikod, at tayo mismo ang maging oasis? Nalululong tayo sa laro ng paghahabol at pagsakop. Hindi natin namamalayan na sa mismong paghahabol ay unti-unti nating isinusuko ang ating sariling halaga. Isipin mo ang isang marangyang salo-salo. Sa isang sulok may isang taong tahimik lang, tila kampante sa kanyang sarili, may ngiting puno ng hiwaga. Habang ang iba ay abalang-abala sa pagpapansin at pagpapakitang gilas, siya'y nananatiling kalmado.
At iyon mismo ang dahilan kung bakit siya kapansin-pansin. Hindi mo ba gugustuhing ikaw ang ganoong tao na ang mga tao'y mapapatanong, sino siya? Ano kaya ang kwento niya? Ang tunay na pag-akit ay hindi nagmumula sa paghingi ng pagsang-ayon, kundi sa pamumuhay ng isang buhay na kahanga-hanga. May layunin ka ba? May tapang ka bang harapin ang iyong mga pangarap? Naglalakad ka ba na may kumpiyansa? Hindi dahil pinagtibay ka ng papuri, kundi dahil kilala mo ang sarili mong halaga. Ang mga taong pinakakaakit-akit ay hindi palaging pinakamaganda o pinakamayaman. Sila ang mga taong ginugustong samahan ng iba sa kanilang paglalakbay. May kakilala akong lalaki na matapos tanggihan sa isang relasyon ay hindi nalugmok sa lungkot. Sa halip, binuo niya muli ang sarili. Natuto siya ng bagong wika, naglakbay mag-isa, at sineryoso ang kanyang hilig sa fotografiya. Ang resulta, hindi lamang muling lumapit ang dating minamahal, kundi marami pang iba ang naakit sa kanya. Dahil hindi na siya ang taong naghahanap ng pag-ibig para punan ang kakulangan. Siya na ang taong likas na hinihigop ng pag-ibig. Kaya mo rin ito. Sa halip na kontrolin ang damdamin ng iba, kontrolin mo ang sarili mo. Gawin mong masagana at makabuluhan ang iyong buhay hanggang sa wala ka ng oras para magtanong kung gusto ka ba ng isang tao. Sa halip na magpadala ng mga mahabang mensaheng puno ng pagkasabik, isulat mo sa iyong journal ang iyong mga pangarap. Sa halip na maghintay, tumindig ka at buuin ang mundong gugustuhing pasukin ng iba. Sabi ni Marcus Aurelius, pagmasdan mo ang kagandahan ng buhay, tanawin mo ang mga bituin at isipin mong tumatakbo ka kasama nila. Itaas mo ang ulo mo, tingnan mo ang lawak ng mundong ito. Kapag may pinto na nagsara, huwag kang manatiling kumakatok. Lumayo ka at magbukas ng bago. O mas mabuti pa, ikaw mismo ang gumawa ng sariling pinto. Kapag tumigil ka sa paghahabol, kapag naging mas dakila ka, mas magnetiko, hindi mo na kailangang sakupin ang sinuman. Ikaw mismo ang magiging patutunguhang nais marating ng iba. Ngunit marahil, ang pinakamahalagang aral ay hindi tungkol sa pananakop. Ito ay ang pagkatuto ng tamang panahon ng pagbitaw. Sapagkat madalas, sa pagsuko natin, natutuklasan ang mga pintuang hindi natin akalaing nariyan. At sa paglaya mula sa mga inaasahan at sa takot na mawala, natatagpuan natin ang mas mahalagang bagay, kalayaan. At iyan mismo ang tatalakayin natin sa susunod. 3. Ang kalayaan ng pagbitaw. Ang pagbitaw ay hindi nangangahulugang pagsuko. Ito'y paglipat ng iyong enerhiya. Kapag itinigil mo ang paghahabol sa mga bagay na wala sa iyong kontrol, binubuksan mo ang espasyo para muling makauwi sa sarili mo. Isipin mong may hawak kang lubid na sobrang higpit. Habang lalo mong pinipisil, mas masakit ito. Pero sa sandaling binitawan mo ito, nabawasan ang sakit. At higit pa roon, nakaramdam ka ng gaan, ng laya. Ganoon din sa pagtanggi. Kapag binitawan mo ang pangangailangang patunayan ng sarili sa iba, may matutuklasan kang kahanga-hanga.
Ang pinakadakilang pagtanggap ay nagmumula sa loob. Dito pumapasok ang reverse psychology. Kapag hindi ka na nagsusumiksik para mapansin, kusa kang nagiging mas kaakit-akit. Isipin mo, sino ang mas nakakatawag ng atensyon sa'yo? Ang taong laging nagpapakabait para mapansin o ang taong namumuhay ng totoo, tahimik ngunit buo ang loob, walang kailangang patunayan? Mas nabibighani tayo sa mga taong may kumpiyansa sa sarili. Iyong hindi kailanman pinapayagang tukuyin sila ng opinyon ng iba. Iyan ang kapangyarihan ng pagbitaw. Kapag hindi mo na hinahanap ang pagtanggap, kusa itong lumalapit sa iyo. Sabi ni Epictetus, hindi ang nangyayari sa atin ang mahalaga, kundi kung paano tayo tumugon dito. Hindi mo makokontrol ang pagtanggi ng iba, pero hawak mo kung paano ka tutugon. Sa halip na malugmok, gawing pagkakataon ang sakit para ituon ang sarili sa pag-unlad. Isipin mong ang lahat ng enerhiyang ginugol mo sa pagkalumbay ay ilalaan mo sa pagkatuto, sa sining, o sa pangangalaga sa sarili. Sa tuwing pinipili mong buuin ang sarili kaysa humabol sa iba, mas nagiging buo ka at mas lumilitaw ang tunay mong liwanag. Naranasan ko ito. Isang beses, tinanggihan ako ng taong akala ko ay tama para sa akin. Sa simula, parang gumuho ang mundo ko. Pero imbes na pilitin siyang bumalik, huminto ako at nagtanong, bakit ko hinahayaan na ang halaga ko'y ibatay sa iba? Dito ako nagsimulang muling mahalin ang sarili ko, nagsulat, nag-ehersisyo, at nagsimulang tuklasin ang mga bagay na tunay na nagpapaligaya sa akin. At sa hindi inaasahang pagkakataon, bumalik ang taong iyon. Pero sa oras na iyon, alam ko na, hindi ko na siya kailangan. Subukan mong gawin ang isang simpleng ehersisyo. Unti-unting bawasan ang pagdepende sa panlabas na pagtanggap. Magsimula sa maliliit. Mag-post ng larawan sa social media na hindi iniintindi kung ilan ang likes. Gumawa ng desisyon base sa iyong damdamin at prinsipyo, hindi dahil sa takot sa opinyon ng iba. Ituon ang sarili sa iyong mga hilig at layunin. Matutong tumugtog ng bagong instrumento, mag-journal araw-araw, o simpleng gumugol ng oras na kasama lang ang sarili mo. At tandaan, ang pagbitaw ay hindi pagkalimot, ito'y pagbabagong anyo. Hindi mo binubura ang alaala o karanasan. Pinipili mo lang na huwag hayaang kontrolin ka ng mga ito. Sa oras na maranasan mo ang kalayaang ito, unti-unting bubukas ang mundo. Ang rejection ay titigil sa pagiging wakas at magiging simula ng pagbabalik sa sarili mong daan. Sabi nga ni Seneca, minsan ang mismong mabuhay ay isang uri ng tapang, at ang pagbitaw ay isa sa pinakamalalakas na anyo nito. Ngunit sa sandaling iyon, matatagpuan mo ang tunay na kalayaan, ang lakas, at ang mga oportunidad na minsan mo lang pinangarap. 4. Ang hila ng panloob na lakas sa mundo ngayon, kung saan ang pagkilala ay tila naging bagong anyo ng pera, madali tayong mahulog sa bitag ng paghanap ng pagpapatunay
para lang maramdamang may halaga tayo. Ngunit itinuturo sa atin ng pilosopiyang Stoic ang kabaligtaran. Hindi mo kailangang mapansin para magkaroon ng halaga. Sabi ni Marcus Aurelius, masdan mong mabuti ang iyong sarili. Sa loob mo'y may bukal ng lakas na kusang bumabalik basta't lagi mong titingnan. Ang tunay na lakas ay hindi nanggagaling sa kung paano ka tinitingnan ng iba, kundi sa kakayahan mong harapin ang iyong sarili, kilalanin ang sariling halaga, at manatiling matatag dito. Sa tuwing nararanasan natin ang pagtanggi, madalas nating itanong, anong mali sa akin? Anong dapat kong baguhin para matanggap ako? Pero huminto ka sandali. Paano kung hindi mo kailangang magbago para lang mapasaya ang iba? Paano kung ang pagtanggi ay hindi kabiguan, kundi paanyaya, isang pagkakataong makabalik sa sarili mong landas? Sa oras na tigilan mong habulin ang pag-aproba ng iba, matutuklasan mo ang isang lakas na higit pa sa kahit anong papuri, panloob na kapayapaan. Paano mo maipapakita ang lakas na ito kahit walang salita? Sa pamamagitan ng wika ng katawan, tumayo ng tuwid, iangat ang balikat, tumingin sa mata ng kausap at magsalita ng banayad ngunit matatag. Mga simpleng kilos, ngunit nagpapahayag ng kumpiyansa na hindi kailangang isigaw. Pero ang panloob na lakas ay hindi lang tungkol sa tindig o titig. Ito rin ay ang kakayahang makinig. Sa isang mundong lahat gustong magsalita, ang taong tunay na nakikinig ay tila iilang bituin sa madilim na langit. Kapag nakikinig ka ng walang pagputol, walang panghuhusga, nagiging ligtas na kanlungan ka sa mundo ng ingay at doon nahuhulog ang loob ng iba. At paano naman ang positibong enerhiya? Napansin mo ba kung paanong ang mga taong balanse, kalmado at masaya ay tila may kakaibang hila? Hindi dahil palagi silang nakangiti o nagpapanggap, kundi dahil may taglay silang katahimikan, isang presensya na nagsasabing, ako'y buo kahit mag-isa. Sabi nga ni Seneca, ang tunay na kasiyahan ay ang pagtamasa sa kasalukuyan ng walang pagkabahala sa hinaharap. Kapag kontento ka sa ngayon, kahit walang garantiya bukas, nahahayag sa iyo ang liwanag na likas mong taglay. Isipin mo ang mga panahon na ikaw ay tinanggihan. Nasaktan ka ba? Kinwestiyon mo ba ang sarili mo? Sinubukan mo bang baguhin ang pagkatao mo para lang matanggap? Pero tandaan, ang pagtanggi ay hindi wakas. Isa itong palatandaan na maaaring ibang direksyon ang mas tunay para sa iyo. Hindi dahil sabi ng iba, kundi dahil iyon ang totoo para sa sarili mo. Minsan ba'y napatanong ka, kung magiging totoo ako, sino ang mananatili? Maaaring mabigla ka sa sagot, dahil kapag ipinapakita mo ang tunay mong sarili, ang mga mananatili ay yaong may tunay na halaga. At bigla, ang pagtanggi ay hindi mo na kinatatakutan. Isa na itong hakbang patungo sa mas matatag at tunay mong pagkatao. Laging tandaan, ang pinakakaakit-akit na tao ay yaong hindi kailanman kailangang mangakit. Kapag namumuhay ka ayon sa tunay mong sarili, hindi mo na kailangang habulin ang tamang tao o pagkakataon.
sila na mismo ang lalapit sa iyo. Hindi ka na binabasag ng pagtanggi. Sa halip, nagiging ito ang apoy na nagpapatingkad sa iyong liwanag mula sa loob. Time, ang tahimik na hila ng paghahalina. Madalas nating napagkakamalan ang karisma bilang isang laro. Isang kasanayang kailangang pag-aralan, manipulahin, at gamitin para mapaibig ang iba. Pero sa totoo lang, ang tunay na pag-akit ay hindi pinipilit. Isa itong enerhiyang kusang lumalabas mula sa kumpiyansa at katapatan sa sarili. Tinuturo sa atin ng pilosopiyang Stoic na ang tunay na lakas ay hindi ang pagkontrol sa iba, kundi ang pagmaster ng sarili. Kapag tumigil ka sa paghabol sa pagpapatunay mula sa labas at imbes ay pinagtuunan mo ng pansin ang pagiging pinakamahusay na bersyon ng iyong sarili, nagsisimula kang maglabas ng isang likas na puwersa na hindi nangangailangan ng kahit anong panlilinlang. May mga tao bang dumaan sa buhay mo na sa simpleng pagpasok lang nila sa isang silid, agad mong naramdaman ang presensya nila kahit hindi sila nagsalita? Hindi ito tungkol sa hitsura o matatamis na salita. Ito'y tungkol sa presensya. Ang tanda ng isang taong alam ang tunay nilang halaga. Kapag may kumpiyansa ka at mahal mo ang sarili mo, kusang nagniningning ang liwanag mo, at yan ay hindi kayang balewalain ni numan. Ganito mo ginagawa ang pagtanggi bilang pagkakataon, hindi sa pagbabagong sarili para mapasaya ang iba, kundi sa pananatiling tapat sa iyong mga halaga. Isa sa mga lihim ng pang-akit ay ang pagpapanatili ng likas na hiwaga. Huwag mong madaliin ang pagbubunyag ng lahat tungkol sa iyo. Ang tao'y naaakit sa hindi pa lubusang alam, sa mga kwentong bahagyang nabubuksan. Kapag pinipili mong itira ang ilang bahagi ng sarili mo, hindi lang interes ang nalilikha mo. Binibigyan mo rin ng puwang ang iba na kusang tuklasin ka sa pagdaan ng panahon. Hindi ito pagiging plastic o pagtatago. Ito'y ang katalinuhang malaman kung kailan magsalita at kailan manahimik upang ang koneksyon ay mabuo sa natural na paraan. Tanungin mo ang sarili mo, kung ibubunyag ko na agad ang buong kwento ko, ano pa ang matitira para tuklasin ng iba? Ngunit ang pang-akit ay hindi lang tungkol sa mga hindi mo sinasabi. Ito rin ay tungkol sa kung paanong ikaw ay nakikisalamuha. Sa mundong lahat ay gustong mapakinggan, ang simpleng kakayahan ng tunay na pakikinig ay isang bihirang regalo. Sabi ni Epictetus, binigyan tayo ng 2 tainga at isang bibig para mas makinig tayo kaysa magsalita. Kapag nakikinig ka ng buo, walang pangunguna, walang panghuhusga, pinaparamdam mong mahalaga ang taong kausap mo. Dito nagsisimula ang tunay at pangmatagalang koneksyon. Tandaan, ang tunay na halina ay hindi galing sa pag-i-impress, kundi sa pagiging kampante sa sarili. Kapag mahal mo ang sarili mo, kusang lumalapit sa iyo ang tamang tao. Hindi mo kailangang baguhin ang sarili mo. Dahil ang mga taong totoo para sa iyo ay maaakit sa enerhiyang inilalabas mo, na totoo, hindi peke. Kaya sa susunod na maranasan mong tanggihan, itanong mo sa sarili,
Paano ko ito gagawing pagkakataon para lumago? Huwag mo itong tingnan bilang kabiguan. Gamitin mo ito bilang hakbang para tuklasin ang panloob mong lakas. Ang mga pagsubok at pagtanggi ay hindi hadlang, kundi mga kasangkapan para lalong paigtingin ang iyong tiwala sa sarili. Maraming salamat sa pagsama mo sa akin sa mahigit kalahati ng ating paglalakbay. Ang presensya at atensyon mo ang nagsisilbing inspirasyon para ipagpatuloy ko ang pagbabahagi ng mas malalim at makabuluhang kaalaman. Huwag kang mahiyang ibahagi ang iyong saloobin, karanasan, o mga aral na nakuha mo mula sa ating mga tinalakay. Napakahalaga ng mga ito sa paglikha ko ng mas kapaki-pakinabang na nilalaman. At tandaan, hindi pa tapos ang ating landas. Ang susunod na bahagi ang mag-uugnay sa lahat ng ideyang ating pinagdaanan, isang malinaw at makapangyarihang gabay sa kung paanong ang reverse psychology at pilosopiyang Stoic ay makatutulong sa pag-angat mula sa kahit anong uri ng pagtanggi. Tuloy tayo, kasama mo ako. 6. Ang daan pabalik nila. Napansin mo na ba na habang mas pilit mong hinahawakan ng isang tao, mas lalo siyang lumalayo? Parang kabaligtaran, pero sa katotohanan, ito'y sumasalamin sa isang likas na batas ng ugnayan ng tao. Mas naaakit tayo sa kalayaan kaysa sa kontrol. Ang pilosopiyang Stoic ay hindi lang tumutulong sa iyo na harapin ang pagtanggi. Itinuturo rin nito kung paanong ang mismong pagtangging iyon ay maaring maging landas ng pag-unlad. At sa ilang pagkakataon, ang mismong landas na iyon din ang siyang dahilan kung bakit kusang bumabalik ang mga tao sa atin. Isipin mong nakatayo ka sa isang hanging bridge sa pagitan ng dalawang bangin. Kapag pinilit mong hilahin ang isang tao papalapit, lalong sumisikip ang lubid sa pagitan ninyo at mas madali itong maputol. Pero kapag binitiwan mo, kapag umatras ka at binigyan sila ng espasyo, nagiging mas matatag at nababanat ang koneksyon ninyo. Ito ang kabalintunan ng pag-akit. Kapag hindi mo na sinusubukang hawakan, doon ka lalo nagiging kaakit-akit. Ang mahalaga ay hindi kung anong gawin mo para bumalik sila, kundi kung sino ka habang wala sila. Huwag kang mahulog sa bitag ng pagpapanggap ng pagbabago para lang muling tanggapin. Ang tunay na pagbabago ay hindi kailangang ipaliwanag. Kumikinang ito sa paraan ng iyong pamumuhay, sa paninindigan mo sa gitna ng unos. Isa sa pinakamabisang taktika sa prosesong ito ay ang strategic silence. Huwag mong ipagkamaling ito ay pagiging malamig o walang pakialam. Ito ay isang aktibong katahimikan, isang panahong ibinabalik mo ang lakas sa loob at muling binubuhay ang sarili mong kasiyahan. Naranasan ko rin ito. Dumaan ako sa isang paghihiwalay na sa simula ay tila hindi ko kayang lampasan. Yung lungkot at pagkadismaya ang nagtulak sa aking mag-text, tumawag, at piliting ipaliwanag ang sarili ko. Ipaglaban kung bakit ako dapat manatili. Pero napahinto ako. Tinanong ko ang sarili, hawak ko pa ba sila
o hawak ko ang imaheng gusto kong panatilihin sa mata nila? Doon ko nakita ang katotohanan. Pinili kong manahimik, hindi dahil sumusuko ako, kundi dahil naisip kong kailangan ko munang matagpuan muli ang sarili ko. Sa katahimikang iyon, natutunan kong pahalagahan ang mga bagay na dati hindi ko pinapansin. Ang simpleng tasa ng kape sa umaga, ang mabuting aklat o mga lakad sa mataong kalsada. Na-realize ko na hindi tumitigil ang buhay dahil lang may isang taong umalis at doon nangyari ang hindi inaasahan. Nag-message ang ex ko. Pero sa pagkakataong iyon, hindi ko na naramdaman ang pangangailangang balikan pa. Dahil sa paglago ko, alam ko nang ang halaga ko ay hindi nakadepende sa kung tatanggapin ako ng iba o hindi. Kaya kung ngayon ay paulit-ulit mong iniisip kung paano mo sila mababalik, huminto ka sandali at tanungin ang sarili mo, talaga bang kailangan ko sila o kailangan ko lang ang pagtanggap nila para maramdaman kong sapat ako? Kapag nahanap mo ang sagot, makikita mong minsan, ang tamang daan pabalik ay hindi papunta sa kanila, kundi palalim sa sarili mo. At kapag ginawa mo yon, hindi lang nila gugustuhing bumalik, ikaw na mismo ang taong hindi na kailangang kumapit sa kahit sino. Kapag sapat na ang lakas mo para mabuhay nang hindi umaasa sa presensya ng iba, matutuklasan mo ang isang bagay. Ang distansya ay hindi laging katapusan. Minsan ito ang mismong nagiging dahilan upang lumalim ang koneksyon. Dahil pareho kayong binibigyan ng pagkakataong muling tingnan ang halaga ng isa't isa sa bagong liwanag. Paano nga ba nagdudulot ng paglapit ang distansya? Doon tayo susunod na maglalakbay. 7. Ang distansyang naglalapit. Naisip mo na ba kung bakit ang mga taong bihira mong makita ang siya pang madalas mong maalala? Maaaring ito'y dating kaibigan na matagal mo nang hindi nakikita o isang taong naging malapit ngunit unti-unting lumayo. Nakapagtataka, pero ang distansya, ang bagay na kadalasang kinatatakutan natin sa mga relasyon, ay may misteryosong kapangyarihang maglapit sa mga tao. Hindi lang ito simpleng psikolohikal na epekto. Ito rin ay isang malalim na aral mula sa pilosopiyang Stoic. Ang kailangang umatras paminsan-minsan upang makausad ng mas malayo. Ang Stoicism ay hindi nagtuturo ng pagiging manhid o walang pakialam sa iba. Bagkus, tinuturo nitong tunay na unawain ang halaga ng kalayaan sa bawat relasyon. Kapag palagi kang nandyan, laging available anumang oras ka kailangan, nagiging sobrang pamilyar ka na hanggang sa hindi ka na napapansin. Ang pagiging predictable ay madalas nagiging dahilan upang mawalan ng saysay ang presensya mo. Ngunit kapag may espasyo, doon nabubuo ang pagnanasa at kuryosidad. Isipin mo ang isang mainit at mabangong tasa ng kape sa umaga. Yung unang higop, puno ng lasa. Pero kapag sunod-sunod mo itong iniinom, nawawala ang dating sigla ng lasa. Subalit kung ilalapag mo muna ito malibang ka sa trabaho at balikan ito mamaya, parang panibagong sarap ang matitikman mo. Ang mga tao ay hindi naiiba. Ang palagiang presensya ay pwedeng mawala ang dating halina,
ngunit ang pagbibigay ng espasyo ay nagpapakita ng tunay mong halaga. Tingnan mo ang mga relasyon sa paligid mo. Napansin mo na ba na mas nagiging kaakit-akit ang isang tao kapag mas pinagtutuunan niya ang sarili niya? Maaaring dati mo siyang hindi pinapansin, pero nung lumayo siya, sinundan ang kanyang mga pangarap o simpleng namuhay ayon sa sarili niyang paraan, bigla mo siyang nakita sa ibang liwanag. Hindi ito laro sa isipan, ito ay likas na batas ng pag-akit. Kapag inuuna mo ang sarili mo, nararamdaman iyon ng iba at hinahatak sila pabalik sa iyo. Subukan mong gawin ito ngayon. Bigyan mo ng espasyo ang sarili mo. Huwag matakot mag-isa. Sumubsob sa mga personal na interes o maglaan ng oras para magmuni-muni. Kung nasa isang relasyon ka at nararamdaman mong parang nawawala ang dating spark, subukan mong huwag agad mag-reply. Hindi para magpaalala ng kawalan, kundi upang makipag-ugnayan muna sa sarili mong damdamin. Magugulat ka kung gaano kabilis silang magtatanong muli tungkol sa iyo at sabik kang kilalanin muli. Sabi ni Epictetus, huwag mong ipaliwanag ang iyong pilosopiya, isabuhay mo ito. Anong ibig sabihin nito? Imbes na patunayan sa iba na karapat-dapat ka, mamuhay ka sa paraang ipinagmamalaki mo ang sarili mo. Kapag natutunan mong maging sapat para sa sarili mo, kusang lilitaw ang natural mong kagandahan, hindi kailangang ipilit o ipakita. Kaya handa ka na bang hayaan ang distansya na maging tulay, hindi pader? Subukang huminto, umatras, at panoorin kung ano ang mangyayari. Maaring matuklasan mo na ang distansya ay hindi sumisira ng relasyon. Ito ang nagpapausbong ng pagnanais at pagpapahalaga. Huwag katakutan ng katahimikan o espasyo. Minsan, sa mga tahimik na sandali natin nare-realize kung ano talaga ang mahalaga. Tandaan, ang distansya ay hindi wakas. Isa itong natural na bahagi ng anumang koneksyon. Kapag ginamit mo ito ng tama, hindi mo lang muling lalapitin ang iba, kundi matutuklasan mo rin ang pinakamahusay na bersyon ng sarili mo. 8. Ang stoic na susi sa matibay na relasyon. Madalas nating paniwalaan na ang tagumpay sa pag-ibig o sa anumang relasyon ay nakukuha sa pagpapakumbinsi sa isang tao na tanggapin tayo. Pero isa lang itong ilusyon. Tinuturo ng Stoicism na wala ni isa sa atin ang tunay na pagmamay-ari ng kahit sino at hindi natin kontrolado ang damdamin ng iba. Ngunit ang kaya nating kontrolin ay kung paano tayo tumugon sa bawat sitwasyon. Ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin, kapag nararanasan mo ang rejection, hindi ka nawalan ng pagkakataon. Sa halip, nakatayo ka sa harap ng bagong pintuan patungo sa tunay na pag-unlad. Isipin mo ang isang salamin, hindi yung nagpapakita ng iyong panlabas na anyo, kundi ng iyong tunay na pagkatao. Kung ang makikita mo ay isang taong pilit na sumusunod sa pamantayan ng iba, ikararangal mo ba siya? O mas gugustuhin mong makita ang isang taong buo ang loob, may kumpiyansa at kilala ang sarili kahit walang papuri mula sa iba? Ang tunay na pagkahumaling ay hindi galing sa pagpapa-impress.
Ito ay nanggagaling sa pagtanggap mo sa sarili mong liwanag. Kapag tumigil ka sa paghahabol, kusang bumabalik ang atensyon sa iyo. At ang hindi mo pangangailangang mapansin, iyon ang mismong dahilan kung bakit ka mapapansin. Kaya ano ang dapat mong gawin kapag ikaw ay ni-reject? Ang sagot ng isang stoic ay hindi galit, hindi kalungkutan, at lalong hindi pag-a-adjust ng sarili para lang umangkop sa inaasahan ng iba. Ang tamang tugon ay rason, pagtanggap at paggamit ng sitwasyon bilang pagkakataon upang lumago. Sabi ni Seneca, ang matalinong tao ay kontento sa kanyang kapalaran, anuman ito, at hindi naghahangad ng wala sa kanya. Hindi isinusumpa ng marunong ang kanyang sinapit. Ginagawa niya itong paraan para mas mapabuti ang sarili. Palitan mo ang pananaw mo. Ang rejection ay hindi kabiguan. Isa itong filter. Kapag may taong hindi nakaka-appreciate sa iyo o ang isang relasyon ay hindi akma, ang pagtatapos nito ay isang biyaya sa anyo ng pagtatama ng landas. Nilalayo ka sa hindi karapat-dapat para sa iyo. Ang tunay na lakas ay hindi ang hindi kailanman ma-reject. Ito ay ang paggamit sa rejection bilang hagdan upang marating ang mas mataas na antas ng sarili. At narito ang pinakamagandang bahagi. Kapag tinigilan mo ang paghahanap ng papuri mula sa labas at hindi mo na sinusukat ang halaga mo sa dami ng connection mo, doon ka lalong nagiging kaakit-akit. Walang mas magnetic pa kaysa sa isang taong hindi kailangang magsikap para mapansin. Nagiging makapangyarihan ka, malaya, at hindi na natitinag ng pagtanggap o pagtanggi ng iba. Kung handa ka ng gawing hakbang ng pag-unlad ang bawat sugat ng rejection at magtayo ng matatag na koneksyon mula sa isang matibay at buong puso, mag-iwan ka ng komento, yakapin ang rejection. Iyan ang simbolo na ikaw na ang may hawak ng iyong paglalakbay. At kung may mga alinlangan ka pa o damdaming hindi mo pa rin mabitawan, huwag mahiyang magbahagi sa comments. Sabay nating hahanapin ang liwanag sa bawat hamon. Ngayon, sumisid tayo sa huling aral sa araw na ito. Isang mensahe na mag-uugnay sa lahat ng ating natutunan. 9. Ang di nakikitang lakas ng pagkahumaling, may isang puwersang di nakikita, mas makapangyarihan pa sa itsura, na humihigit sa karaniwang pamantayan ng kagandahan. Ito ang enerhiya na nagmumula sa kumpiyansa sa sarili, sa paraan ng pamumuhay, at kung paano ka humaharap sa mundo. Marami ang naniniwala na ang atraksyon ay larong pambihis, matatamis na salita o pagpapasikat. Pero sa totoo lang, ang tunay na humahatak sa iba ay hindi nakikita ng mata. Ito'y ang iyong aura, pananaw sa buhay, panloob na kapayapaan at kabuuang pagkatao. Sabi ni Marcus Aurelius, kakaunti lang ang kailangan para maging masaya ang buhay. Lahat ng ito ay nasa loob mo, nasa paraan ng pag-iisip mo. Ganon din ang totoo sa pagkahumaling. Hindi ito nagmumula sa pagpapanggap upang tanggapin ng iba. Nanggagaling ito sa pagiging buo sa loob mo mismo. Ang taong may malinaw na layunin, may prinsipyo, at hindi natitinag ng pagtanggap o pagtanggi ng iba. Sila ang natural na nakakaakit ng tamang tao.
Sa kabilang banda, kapag pinalilibutan mo ang sarili mo ng pagdududa o labis na paghahangad ng atensyon, hindi mo namamalayan pero lumilikha ka ng harang sa pagitan mo at ng mga taong gusto mong lapitan. Ang wika ng katawan ay isa ring makapangyarihang mensahero. Napansin mo na ba kung paano may mga taong kahit tahimik lang ay agad mong napapansin sa isang silid? Hindi dahil sa suot nila, kundi sa presensya nilang puno ng tiwala sa sarili. Ang diretso nilang tindig, ang matiim na titig, at ang mahinahong ngiti. Lahat ito'y nagbibigay ng dating na mas malakas pa sa kahit anong pambobola o mamahaling pananamit. Kung papasok ka sa isang lugar, dala ang paniniwalang, hindi ako sapat, kailangan kong mapansin. Mararamdaman ito ng iba. Pero kung papasok ka na kalmado, tahimik pero may tiwala sa sarili, dala ang kaalaman na alam mo ang halaga mo, magiging di mapigilan ang iyong dating. Isa sa mga karaniwang pagkakamali ay ang pagkontrol sa lahat ng bagay. Paano ka titingnan ng iba? Anong mararamdaman nila? O kung paano mo sila mapapahanga? Ang totoo, kapag sinubukan mong kontrolin ang lahat ng ito, mas lalo mong nawawala ang natural mong alindog. Kapag masyado kang nakatutok sa kailangan niya akong gustuhin, nagmumuka itong pilit. Hayaan mong dumaloy ng natural. Kung may tunay na koneksyon, ito'y kusa at tapat na mabubuo. Kung wala man, ang bitawan ito ay isa ring uri ng kagandahan. Ang kaibahan sa pagitan ng pagiging kulang at pagiging buo ang tunay na susi sa pagkahumaling. Kapag pakiramdam mo'y kulang ka, hahanap ka sa labas ng pansin, pagkilala o pagmamahal. Ngunit kung buo ka na sa loob mo, wala kang kailangang habulin. Alam mo kung sino ka, may direksyon ka, at doon nagsisimula ang totoong pagkahumaling. Isipin mo ang mga taong pinakakaakit-akit para sa iyo. Talaga bang perpekto sila? O baka naman ang kumpiyansa nila sa sarili, ang katahimikan ng kanilang pag-iisip, at ang focus nila sa sariling buhay ang tunay na humahatak sa iyo? Kung gusto mong magkaroon ng malakas na dating, huwag mong habulin ang papuri ng iba. Sa halip, mag-invest sa sarili mo, sa personal na paglago, at sa mga bagay na nagpapasaya sa iyo. Mamuhay ka ng may kalayaan, panloob na kapayapaan, at hayaan mong kusang lumapit sa iyo ang mga bagay na para sa iyo. Dahil sa huli, ang pinakakaakit-akit na anyo ay hindi nasa panlabas, nasa enerhiya mo, nasa totoo mong sarili. Pagninilay sa buong paglalakbay. Ngayon, tinalakay natin ang 9 na makapangyarihang paraan upang gawing oportunidad ang rejection. Mula sa karunungan ng Stoic philosophy at ang lakas ng reverse psychology, natutunan natin na ang rejection ay hindi wakas. Ito ay pintuan ng lakas at paglago. Kapag binago mo ang pananaw mo tungkol sa kabiguan, hindi ka lang basta bumabangon. Natututo kang gawing gasolina ang hirap para marating ang mas matataas na tagumpay. Ang tunay na lakas ay hindi ang pag-iwas sa pagsubok, kundi ang pagyakap sa mga hamon
at pag-usbong mula rito. Kung nakatulong sa iyo ang aral na ito, huwag kalimutang pindutin ang like. Ibahagi rin ang iyong saloobin sa comments o kwento ng isang pagkakataong ni-reject ka. Baka ito na ang inspirasyong hinahanap ng iba. I-share mo na rin ito sa mga mahal mo sa buhay para sila rin ay matuto at lumakas sa sarili nilang paglalakbay. At higit sa lahat, mag-subscribe ka na rin. Napakarami pa nating aral na pagdadaanan. Salamat sa iyong presensya hanggang sa susunod nating paglalakbay.